Guys, hindi ko alam kung dinig ba dito sa microphone ko yung ingay dito ngayon sa Vancouver. Kasagsagan ngayon ng FIFA World Cup and I think galing dun sa stadium yung ingay, yung chant sobra. Maglalakad ako sa labas mamaya. Sinarado nila yung buong kahabaan ng Granville. Hindi ko pa actually nakikita kung ano itsura ngayon ng Granville pero from here, oh, ang daming tao sa baba sobra. And napakainit din ng panahon. So, yung area na yan, Granville yan. Yung mga pink, I think yan yung barikada na nilagay nila. Ang daming taong naglalakad-lakad. And medyo disoriented ako. Hindi ko alam kung, I think nandito sa part na to yung BC Place, kung saan ginaganap yung competition. Pero dito ko naririnig yung chant nung crowd. Pero ang ganda ng weather today. 6:00 na ng hapon, ganyan pa rin kataas yung araw. Hanggang 9:00 maliwanag. And nandito, banda yung pa-south side, yan yung Falls Creek. And nandito tayo ngayon sa downtown Vancouver, kung saan ginaganap yung FIFA World Cup 2026. Sobrang daming tourist ngayon dito sa Vancouver, Canada. And sana hindi masyadong crowded mamaya. Well, actually, ina-expect ko na super crowded. Pero may imi-meet akong seller ng DoorDash bag. Kinakarir ko na talaga yung pagdo-DoorDash. So, $28 lang yung bag. Medyo malaki siya sa picture. Hindi ko alam kung magiging malaki rin ba siya in person. So, pipick upin ko yun around Burnaby. Kailangan ko mag-Skytrain. Sana dito lang sa Vancouver downtown crowded. Sana hindi na siya crowded pagdating sa labas ng downtown, like sa Burnaby area. Para hindi ako mag-struggle masyado. Pero ayun nga, para sa mga local dito sa Vancouver, masaya. Lagi naman nag-host yung Vancouver ng mga malalaking events. Nakapag-host na rin yung Vancouver ng Olympic. Pero ayun, maganda yung vibe, maingay yung vibe ngayon. And kailangan ko na rin pagplanuhan kung paano ko ma-achieve yung pork sinigang mamaya. Kasi parang yun yung kinikrave namin ngayon. Medyo matagal na kami hindi nakakain ng pork sinigang. I think last year pa yung huling beses na nagluto ko nun. And sobrang kulang-kulang din talaga yung ingredients. Kasi ang hirap makahanap dito ng mga legit na like kangkong. O I don't know kung nakakita na ba ako ng kangkong dito. Sa pagkakalala ko, never pa nakakita ng kangkong dito. Kahit dun sa mga Chinese at saka Korean markets, parang wala akong nakitang kangkong. Anyways, yun yung magiging challenge ko for today. Ilang linggo nang nakasara tong Granville Street, Granville Avenue dito sa downtown dahil sa World Cup. And naglagay din sila ng mga magagandang decorations. So yun ganyan, mga World Cup decoration. And ang sarap ng feeling na nakakapaglakad dito sa gitna ng kalsada kasi isa to sa mga medyo busy na street dito sa downtown. Feeling ko, itong Granville rin talaga yung pinaka gitna ng downtown. Marami nagsasabi na Davie or Denman, pero parang para sa akin nandito lahat talaga sa Granville. So, ang sarap ng feeling na, ang weird ng feeling na makita na bakante siya. Walang mga sasakyan and naglalakad yung mga tao dito sa gitna. May mga banderitas pa. Parang piyestahan talaga. Very nice. Hindi ko rin sure kung bakit pink yung theme nila. So, karamihan ng mga display, yung color is pink. So, hindi ko alam kung ano yung decision making dun. Pero, tignan nyo yan. Ang ganda nito. Gold. Very nice. And nag-setup na rin dito sa kalsada, sa gitna ng Granville, yung mga restaurant. Like, itong Donellars. Nag-setup na siya ng sarili niyang booth yan. Itong rock shop din, in-extend na nila yung shop nila hanggang dito sa gitna. Ang ganda. Very nice. And busy pa rin yung mga tao. Ang dami rin pulis ngayon. Like, napaka-active ng mga pulis na rumoronda. Ang sakit ng ulo ko. Feeling ko nasobrahan ako sa tulog kagabi. Pero inimit ko ngayon yung nagtitinda ng backpack. Pang delivery food siya. Perfect siya pang DoorDash. And kagabi parang, I don't know, parang sinuwerte ako. Naka $36 ako sa isang gabi. Mga 4 hours yun. $36. And mababa pa yun compare sa yung mga iba talaga na kinakareer yung pagdo-DoorDash. Pero itong bag na to,
feeling ko mas mapapadali niya yung work ko. Kasi nag-struggle ako mag-pedal tapos hawak ko or nakasabit lang doon sa handle ng bike yung pagkain na i-deliver ko. Nasisipa ako siya minsan. So, hindi ko rin alam kung ano itsura na ng pagkain kapag nasisipa ko siya lagi. So, I don't know kung mukha pa ba siyang masarap sa mata ng mga customers. Hindi naman ako actually nagmamadali. So, tingnan na lang natin isa-isa yung mga naka-display dito. Nasa harap to nitong tobacconist. Itong display na to. Very nice. Tingnan niyo yan. Ang ganda. May nakikita akong malaking football dito. Very nice. Ang ganda. Same lang siya nung kanina. Nasa harap ng Vogue na bar or theater. Napaka-festive nung atmosphere. And sakto rin kasi gitna ng, summer. So, tingnan nyo itong mga fresh na flowers na nakasabit dito. Ang gaganda nila. Kita nyo yan? Fresh. Hindi ko alam kung connected ba to sa World Cup. Pero tingnan nyo, mushrooms. And uso kasi dito yung shroom sa Vancouver. And ito yung Jollibee dito sa Vancouver. Dalawa actually yung Jollibee dito. Isa sa Granville at saka isa sa Cambie. And hindi ko talaga mag-gets bakit puro mushroom dito sa street na to. Alam nyo ba na ang mushroom dito, mga legal na mushroom na nakakahay. So, uso yun dito. Bukod sa chongke. Tinitake nila yung mga mushroom dito na nakakataas. Parang ang tagal na nung last time na nagamit ko yung Compass card ko. Medyo na-miss ko rin talaga sumakay din ng tren dito sa downtown. Dati almost every day ako sumasakay ng tren nung nasa Port Moody pa kami. Okay, let's go. Oh my God, ang daming tao. Okay, hindi ko sure kung mahabol ba natin to bago siya magsara, pero let's go. Okay. Sobrang punuan. Hindi na ako mag-expect na makakaupo pa ako ngayon. Okay, pinapababa kaming lahat dahil sira daw tong tren na to. And I don't know, I think kailangan namin lahat lumipat sa kabilang tren. And pangalawang beses na nangyari sa akin to. Oh my God. Dito lahat ng mga tao. And ang weird ng pakiramdam ko, sa totoo lang, para akong nahihilo na mahihimatay. Pero, dahil siguro sobra ako sa tulog, tagal dumating nung kapalit na tren. Nandito lahat ng tao ngayon. May mga sakay na itong tren na bagong dating nakapalit nung nasira. And so, I don't know kung makakasakay ba ako. Sobrang, I don't think makakasakay ako. Gilid na lang tayo. Okay, I think malaking chance natin dito. Nakasakay na kasi karamihan. Medyo masikip din siya, pero hindi pa naman mahilig makipag-gitgitan yung mga tao dito. Okay, let's go. And first time ko actually bumaba dito sa train station na to. Holdom. So hindi ko alam kung nasan ako. And first time ko rin actually dito sa area na to ng Metro Vancouver. And sana hindi ako magkaligaw-ligaw. From here, lalakarin ko na lang. I think kailangan ko tumawid sa kabilang side. Holdom Avenue. Okay, let's go. Oh no, mukhang uulan pa. Hindi naman maulap yan kanina. Tsaka wala rin sa forecast na uulan today. Anyway, tingnan nyo tong maple tree na burgundy yung kulay niya. Tingnan nyo, ang ganda. Very nice. Parang Port Moody tong lugar na to. Paakyat siya. Hinihingal ako. My God. Hindi na ako sanay. May nakalaglag siguro nito. Kawawa naman siya. Hindi na siya binalikan ng kung sino man yung nagmamay-ari sa kanya. Magaganda yung mga bahay dito. Malalaki sila. And ang tahimik. Hindi siya masyadong highway. So, wala masyadong mga sasakyan na dumadaan. Tingnan niyo to, parang bahay lang siya ng mga mayayaman sa probinsya sa Pilipinas. Mukha siyang bahay sa Pilipinas. Bihira yung mga bahay dito na bricks or bato. Most of the time, kahoy lang yung mga bahay dito. Tingnan nyo itong mga flowers. Hindi ko alam kung roses ba sila or carnation. Pero, oh my God, ang lalaki ng flowers. I'm sure ako daisy. Daisy yung tawag dito. Ang ganda nila. Tingnan nyo. Nice. And nandito lang sila sa gilid ng kalsada. Nag-uumpisa na akong pagpawisan. Mainit tong suot ko. Pero, ayun, 16 degrees Celsius lang kanina. And actually, 16 degrees Celsius pa rin. Pero, ang dami ko ng
lakad. Medyo malayo-layo na rin na lakad ko. And so nag-uumpisa na ako magpawis. Kingston Avenue na yung kasunod na kalsada. Diyan tayo kakaliwa. And diyan nakatira yung nagtitinda ng backpack. Oh my God, ang laki nito. I think kasya yung isang buong pizza. Ang laki-laki niya. Which is, yun din naman yung expectation ko. So, very nice, very nice. Pero if I'm being honest, kung masaya ba ako sa ginagawa ko na to, na magdo-DoorDash, kung tatanungin ako, no, hindi ako masaya. Wala lang talaga akong choice. Isang taon na akong walang work. Mahigit siguro 800 na yung mga in-applyan ko. And ang dami ko nang naging interview, pero in the end, hindi ako napipili. And after a while, na hindi ako kumikita ng pera, yung first $5 na kinita ko sa DoorDash, parang ang sarap ng pakiramdam ko. And so, na yun, parang nag-invest pa ako pakonti-konti. Una yung bike, pangalawa tong bag. If in case na hindi siya mag-workout, okay lang. Hindi ako masyadong affected kasi magkano lang naman yung in-invest ko. I mean, bukod sa time at saka sa effort, magkano lang yung pera na in-invest ko. Pero, ayun nga, bukod sa wala akong choice, gusto ko na rin talaga kumita ng pera. Kasi medyo matagal na since kumita ako ng pera. Nilagay ko yung jacket ko sa loob nitong DoorDash na bag dahil parang hihimatayin ako sa init. Oh my God, ang taas-taas. And tingnan nyo kung anong ginawa nila sa Science World. Naging football. Yung globe sa taas. Very nice. Tingnan natin ang malapitan. Kapag nag-go na tong, okay, let's go. So excited to see it. Actually, nakita ko to nung binubuo pa lang nila. And ngayon ko lang siya nakita ng isang buong kompleto na mukhang bola. Parang hindi ako makakuha ng magandang shot kasi sobrang against the light. Saktong-sakto naman kasi yung araw na nasa likod. Okay. Actually, ito okay na. Medyo okay na siya. Pero I don't think ito yung magandang angle. I think iikot na lang ako. I think mas maganda yung angle dun sa likod. Okay, I think ito na yung pinakamagandang shot na makukuha ko sa kanya. Medyo hindi tayo makalapit kasi may barikada na doon. And kapag pumunta naman tayo doon sa kabila, parang sobrang lapit naman niya, hindi makukuha yung buong picture niya. Pero, very nice. Super nice. And karamihan ng mga games dyan gaganapin sa BC Place. I think yan yung pinakamalaking arena dito. Although katabi niya yung Rogers Arena, pero I don't think na pang sporting event yung Rogers Arena. Siguro volleyball pwede or basketball. Sobrang ang tindi ng sikat ng araw. Pero mag-aalas 7 na, 6:45 na actually. And mataas yung araw hanggang 9 p.m. Okay, maganda rin siya dito sa angle na to. Medyo kita yung kabuuan niya and ang ganda rin ng blur niya na reflection sa dagat. Oh, very nice. And ang weird din ng mga tao na kaya ako pumuesto doon kasi walang mga nakatayong tao. Pero nung nag-umpisa akong kumuha ng video and tinuro ko yung football, nagsipagtayuan din at nagsipagkuhaan din sila ng video at saka picture nila sa harap ko. Hindi ko sure kung pwede bang bumaba dito pero gusto kong kumuha ng picture para pang thumbnail and hindi ko sure kung ma-achieve ko ba siya dito. Kung ma-aksidente lang ba ako and lag ako diretso dun sa tubig. Pero feeling ko maganda yung makukuha kong picture dito. Sa taas syempre nitong DoorDash na bag. Okay, ngayon ko lang na-realize na hindi pala DoorDash yung nakalagay sa likod niya. Loop. And hindi ko sure kung may loop ba dito. Parang hindi pa kami naka-order sa loop. Naka-order na kami sa Uber Eats at saka DoorDash, pero yun lang yun. Okay, I think maganda tong angle na to, pero hindi ko alam kung nakikita nyo ba kung gaano kalaki tong bag na to. As in, ganito siya kalaki. Na, oh my God. Tingnan nyo yan. Parang dalawang beses na mas malaki siya sa torso ko. Pero, I think, mababawi ko rin naman kagad yung investment ko dito. $28 pala to in total. Nagtitinginan sa akin yung mga tao. I think na-weirdohan sila kung bakit ako nakatayo dito. Pero, ang ganda kasi ang ganda ng tubig, ang ganda ng sky, ang ganda ng Science World. Kanina, na pagbaba ko dito, wala namang ibang tao and I think na-weirdohan sila sa akin na
nag-attempt ako na pumunta. Pero ngayon, may mga pwesto na rin. So, and ngayon ko na lang ulit nakita na may mga flags dito. I think ito lahat ng mga countries na magko-compete sa World Cup. And hindi ko kabisado lahat, pero I think South Africa yon, France, Argentina, Canada, of course, Spain, Turkey, Mexico, Panama. Hindi ko na, Portugal, Switzerland, Saudi Arabia. Walang Philippines. Hindi siguro tayo kasali. Sinara na rin nila yung daan dito. I think almost kalahati ng Vancouver sarado. And okay, marami ring mga police. Pero understandable naman. Mataas na yung araw. And kailangan ko nang unahing diligan yung mga halaman ko. Baka makalimutan ko na naman. And pag-uumpisa na naman silang malanta. And nung nakaraan, hindi ko alam kung anong klaseng ibon yung nagtumba nitong... So, itong malaking paso na to, no, asalia, natumba siya. And parang gumulong siya dito, so nagkalat yung mga lupa-lupa niya dito sa area na to. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung ibon na yun. And imposible rin namang hinamin lang siya kasi mabigat siya, may lupa siya. Para tanggalin ang hangin ng ganun-ganun. So feeling ko, ibon yun or hayop yun. Trip magtumba ng mga paso. So may kailangan kong linisin yung mga lupa na nagkalat dito. Alright, perfect. Luminis na uli siya. And nandito pa rin yung mga gulong. I know. Kailangan ko sila ilagay dun sa or dalhin dun sa waste management. Dalawa na lang yung natitirang fresh na flower ng asalya. Kasalanan ko rin yan dahil hindi ko sila nadidiligan. And tingnan nyo tong kalamuntin ko. Saan yung bunga nito? May bunga to, dalawa eh. Ito yung bunga niya, bunga number 1. Hindi ko na makita yung isa pang bunga. Pero alam ko dalawa yan. Ito yung bunga number 2. Pero actually, malaki rin yung... Wait. Alam ko dalawa yung na magkasing laki na bunga. So, I don't know. Nakawala na siguro. And yung mga basil ko, very nice. Ang ganda ng weather this morning. Tingnan niyo naman yan. Kailangan ko lang umpisahan na yung mga hindi ko ginawa kagabi na dapat ginawa ko na. Pero actually yung mga hugasin lang naman yun na hindi ko na isalansan kagabi. Pero tuyo na sila this morning. And naiinis din ako dito sa mga Tupperware. Lagi silang, I think dahil to dun sa soap. Ayan o. So, may parang siyang mga powder na I think yung soap na ito na ginagamit namin na kailangan kong kuskusin every time. Pero okay lang yan. Napaka-convenient. Merong dishwasher kasi tingnan nyo, ang linis kagad. Iwanan mo lang ng 3 hours. I think na-stress lang ako kapag halimbawa kailangan ko na, konti lang kasi yung plato namin. Kapag kailangan ko na, pero hindi ko pa ma-on yung hugat. Itong dishwasher. And so, yung mamano-mano ko pa rin yung bumas. Pero ang linis. Ang linis. Umorder kami ng pizza kagabi. Tatlong boxes siya. And pangalawang beses na nangyari sa amin to. Na, tingnan nyo, patagilid nila binitbit yung pizza. So hindi namin alam kung ano yung sitwasyon. Nagdo-DoorDash din naman kasi ako. Tsaka nag-overeats. Pero bihira ako tumanggap ng pizza. Lalo na kapag halimbawa mas malaki yung box ng pizza compare dun sa container ko. So bihira ako tumanggap ng pizza kasi mahirap talaga to. And medyo mababa lang rin yung pay nila. So ito yung sitwasyon ngayon. Pero masarap pa rin naman siya. Paborito namin tong fresh slice. Hindi siya yung pinakamasarap dito sa... Ang gulo-gulo sa labas. May sunog ba?
Hindi siya yung pinakamasarap dito sa Vancouver, pero masarap siya para sa presyo niya. Kasi minsan parang $17, buy one, take one. Tapos may libre pang isa. Parang, sulit na sulit siya. Okay. Napakasarap. And syempre, ito yung brewed coffee ko from, I think, Costa Rica. Tingnan nyo yan. Nusok-usok pa. Hindi perfect na combination coffee at saka pizza, pero breakfast. Usually kasi pag breakfast, parang mga leftovers lang yung kinakain namin from kung ano yung dinner namin nung gabi. So, hindi na rin masama. Sinigang yung gusto namin iulam tonight, pero hindi ako sure, to be honest, kung ma-achieve ba namin yun dito kasi wala talagang sampalok at saka walang ibang pampaasim na sinigang dito. Hindi pa rin ako nakakita ng sinigang mix. Malaki yung chance natin na makakuha ng pork na may taba at saka balat dito sa H-Mart. Dito kasi sa Canada, inaalis nila yung taba at saka balat ng baboy. So napaka-lean lang lagi ng mga binibenta ng baboy dito. Let's go. Okay, wala to sa listahan ko na gustong bilhin today, pero napakasarap kasi nito. Okay, ito yung sinasabi ko. Well, hindi ganun karami yung taba niya, pero at least ito may taba at saka may balat. Ayan, ganyan lang kasi sila katipid maglagay ng or magpataba ng baboy dito. Wala rin silang pechay dito. And so, I think ito na lang kukunin ko, mga baby bok choy. Pwede na to. Kuha rin tayo nitong isang maliit na sibuyas na pula. Make sure na walang bulok. Oh no. Okay, may bulok siya. Nakakainis. Kailangan ko lang maliit. Okay, at least ito walang bulok. Let's go. And kuha rin tayo ng, siguro okay na yung 2 perasong gabi. Medyo, magkano ba ito dito? $2.99 per pound. So, mahal yung gabi dito. Umaasa ako na makakita ako dito ng sampalok. Pero, walang sampalok. So, hindi ko alam kung anong gagamitin kong papaasim. Siguro lemon na lang. Okay. Actually, mukha tong mas okay. Mukhang mas okay yung lime kaysa lemon. So, 2 ganito ilagay natin. I think nakuha ko na lahat ng mga kailangan ko. And I think yun na lang talaga yung best na makukuha natin na ingredients dito. Hindi ganun karami yung mga options. Hindi katulad sa Pilipinas kapag magsisinigang ka, pag punta mo sa palengke, andun lahat ng mga kailangan mo, ang dami pang pagpipilian. Dito wala masyado. Wait. Oh my God. Nakikita niyo ba itong nakikita ko? Oh my God. Hindi ko alam bakit mayroon silang ganito dito sa Korean store. Oh my God. I'm so happy. Oh my God. Let's go. Okay. Bye. I am so sorry. Na-realize ko na nakalimutan ko bumili ng patis. Pero okay lang yan. I think pwede naman gamitin yung toyo. And hindi ko ubusin. Lahat tong pork na to, I think ito lang yung gagamitin ko. Yung part na mas maraming taba. And then ito, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero i-freeze ko muna siya. And then, saka ko na pagdidesisyonan kung ano yung gusto kong luto sa kanya few days from now. Hindi ko sure kung tama ba yung sukat ng hiwa ko na pang sinigang. I think pang sinigang naman yung ganito. And I think kalahati lang nitong sibuyas yung gagamitin ko. Let's go. So ito, itatabi ko na yan. Siguro isasahog ko ulit siya dun sa kalahati ng baboy na freezer ko. Naiiyak ako. Hindi ko alam kung tatalaba sa mga gabi na to yung peeler ko. Subukan natin. Kasi tingnan nyo, masyado siyang mabuhok. Pero let's go. Okay, nag-i-struggle siya. Nag-i-struggle ako. Pero gumagana naman siya. Yeah, okay naman. Actually, na-realize ko na sana mas dinamihan ko pa yung gabi. Magkano nga ba yun? 84 cents lang. Yung 2 peraso ng gabi na yun. Akala ko mahal siya. So, dapat pala dinagdagan ko pa. Siguro mga 4 na peraso. Feeling ko sobrang ang dami nitong bok choy. Kalahati lang siguro iluluto ko. Tapos the rest, i-ref ko muna pero hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko sa kanila. Pero mura lang rin tong bok choy. $2.91 lang siya. So, alisin natin yung mga tangkay na may lupa-lupa. Okay.
medyo, medyo malupa siya than usual. Tingnan nyo. Kailangan ko siyang hugasan na mabuti. And alam ko, hindi dapat cherry tomatoes yung gagamitin dito, pero sayang naman itong mga cherry tomatoes na to. Hindi akong bumili ng malaking tomato for this. Dahil meron pa tayong stocks ng cherry tomato. Ilagay na natin tong sinigang mix. Pero hindi ko siya iuubos. Siguro mga kalahati lang. Dagdagan pa natin ng konti. Kalahati na ba yun? Okay, I think perfect na yan. Let's go. Lagyan din natin ng paminta at asin. Kukuntihan ko lang, pero mamaya dagdagan ko ng konti kapag halimbawa matabang siya. Actually, hindi ko alam kung ganito ba talaga siya. Kung ganito ba talaga dapat yung itsura niya. Medyo parang lumapot siya kagad. Ayan, parang lumapot kagad siya na hindi lumubog yung mga nilagay kong pamintang buo. Anyways, haluin natin. Okay. Malapot lang sila sa ibabaw pero hindi naman sila totally. Sobrang malapot na malapot. No, curious lang ako. Gusto ko na siya tikman ngayon pa lang. Tikman ko lang ng konti. Oh my God. Yes, maasim na maasim kagad siya. So, lagay na muna natin itong mga kamatis. Okay. Actually, lagay na natin lahat. Pork. Okay. Itong taro. Tsaka sibuyas. Okay. Para maglaban-laban na kagad sila dyan. Takpan natin hanggang sa kumulo. Okay, hindi ko alam bakit ang dami niyang bula. And umapaw siya. Pero I think luto na yung pork. So gusto ko na siyang tikman ulit. Ang weird talaga na ang dami niyang bula. Oh my God. Masarap siya in fairness. I think ito na rin yung moment na ilalagay ko yung mga green leafy. Kaso, para siyang aapaw. Let's go. Mga dahon lang naman to. I don't think na pupunuin nila yung buong kaldero. Ginamit ko kasi yung mas malaking kaldero pang luto ng bigas. Okay, let's go. Uy. Parang feeling ko kulang siya sa pork. Pero okay lang. Marami namang sabaw. Bumawi naman tayo sa sabaw. Oh my God, ang init. Oh, ang init niya. Kaya ko ba? Oh my God. No, matatapon ko siya. Holy. Okay, let's go. Ready na siya. Kita niyo ba? And malalaking plato na yung nagamit ko para sandukan ng kanin kasi nasahugasin na yung mga normal na plato. Okay. Very nice. Eto na yung final product natin. Medyo malagkit yung pan. Pero eto siya. Wala naman siyang legit na sinigang, di ba? Ayan. Wala tayong drinks for today. Okay, napakainit niya. Pero gusto ko munang tikman yung sabaw. Actually, ilang beses ko na pala natikman yung sabaw. Pero ngayon natin na officially titikman. And wala na akong dinagdag na asin or paminta or whatever. Hindi siya maasim na maasim na. Unusually maasim pero sakto lang. Okay, tikman natin yung pork. Excited na ako sa taba. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Go. Pakainin. Perfect. Sobrang daming tao sa labas. Pero positive yung vibe. Ang ganda ng vibe. Sobrang ang saya-saya ng lahat ng tao. Parang nakakaba lang kasi iba-iba yung mga team na sinusuportahan nila. And parang feeling ko, konti-konti nila magkakarayot na kapag halimbawa nagkapikunan. Pero so far, hindi naman ganun yung mga nangyayari. So far. At nag-uumpisa pa lang naman yung game. As of recording nitong video na to. Lalabas ako mamayang gabi. Itatry ko yung bag. Sobrang may high hopes ako na makakapag-deliver ako ng mas maayos kapag halimbawa gamit ko yung bag kasi nag-struggle ako pumadjak doon sa bike. Yung bike ko, de-pedal lang siya. Hindi siya e-bike katulad ng mga ibang nag-Uber Eats at saka nagdo-DoorDash dito sa downtown Vancouver na umaandar sila ng mabilis kahit hindi sila pumadjak. So ako, pag pumapadjak ako, tapos bit-bit ko yung bag sa kaliwang kamay ko or kanang kamay ko, minsan nasisipa ako sila. So, sobrang nag-struggle talaga ako sa ganun. Pero, hindi ko lang sure kung ngayong gabi ko ba gustong itry yun dahil sobrang crowded sa labas. Kahit na yung mga nagdo-DoorDash, nakikita ko sila, nag-struggle sila na mag-bike sa paligid ng mga tao. Feeling ko sobrang nagkakandal late sila kasi parang waves of people yung kailangan nila lagpasan para makapag-deliver sila. Pero yun, so far, I think nasa mga
$200 mahigit na yung nailabas ko or na-invest ko para dito sa pag-Uber Eats, and hindi ko pa rin sure kung kikita ba talaga ako ng malaki. Pero nung isang gabi naman, kumita ako ng $36. Isang gabi lang yan, $36. So feeling ko kung halimbawa, every night talaga ako lalabas. And kung yun, yung $36 na yun, yung parang pinaka magiging base ko or average ko, feeling ko mabilis ko mababawi yung $200. Feeling ko lang naman. Pero ayun na lang muna for today's vlogs. Thank you so much sa panonood. Sobrang na-appreciate ko kayo. Kita-kits ulit next vlog. Bye.